Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, I'm from Japan, Kaban Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 4 to 10, 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakatama ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Leo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, Leo. Okay, so nakita ko sa iyo dito. Meron tayong Sagittarius, Cancer, Gemini, Leo, and Taurus. Nagkakaroon ka ng, siguro may mga point ng buhay mo o situation mo this time na nagkakaroon ka ng choices, no? Kumbaga nagkakaroon ka ng mga multiple choices, mga pinag-iisipan, mga pag-aalinlangan sa isang sitwasyon sa buhay mo, o andun yung mga sitwasyon na there's a situation na you want to decide or you need to decide, no? Kumbaga, pag-isipan mong maigi o maaaring pinag-iisipan mong maigi kung ano yung mga gusto mong baguhin, umpisahan, mga ganun, or you want to success something into your life, mga ganun, or to grow, no? Nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan, no? Sa nakita ko, siguro iba rin dito, a separation, siguro ganun, or pagpaparaya, o parang pagpaparaya sa isang sitwasyon, para may makanag-iisipan ka. Yun, thinking for something. Siguro when it comes siguro sa sarili mo, this time, you need to focus more to yourself, start a new beginning sa buhay mo this time. This is a time na rin kasi na changes when it comes sa buhay mo. Pag-aralan mo maigi kung ano yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na gusto mong mag-growth, mag-success, ganyan. So, nakita ko dito. And, kumbaga, you have a two path sa buhay mo this time, Sabi sa inyo, andun yung you want to transform may mga transformation happen sa buhay mo o nagkakaroon ng pagbabago into your life this time. Iba dito siguro paglipat, siguro may mga sitwasyon na gusto mong lumipat o may ililipat ka, mga ganong sitwasyon. May mga gusto kong umpisahan. So, iba dito siguro kasi we have the two path, kasi siguro nagiging flexibility, yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo this time. Yun na nakikita ko. Siguruhan din yung iba sa inyo is may mga inaalam kayo, may mga nire-research kayo, o mahilig kayo mag-research. Kumbaga, yung pagiging thirst of knowledge nyo sa iba sa inyo, no? So, nakita ko dito. Nagkakaroon or magkakaroon ng mga positive outcome sa buhay mo this time sa iba sa inyo. May mga success and victory, happiness, or maaaring malalaman kang katotohanan kasi andito si Topat. Siguro may malalaman kang katotohanan o may iisipin ka ng mga bagay-bagay na katotohanan into your life. Ganun. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba ito ba talaga? Iyon ba talaga? May ganun kang sitwasyon. O maaring naman na maaring iba sa inyo, dalawa yung tinatahak nyo na destination, Example, meron ka ng work, tapos gusto mo pa ng another work, ganyan. May mga ganung path. O any situation, kung sa love life man yan, maaring ganun din. So, nakita ko, iba dito mahilig magkape, no? Pag-isipan nyo muna bago kayo magkape. Okay naman magkape, diba? Okay naman. But you need to focus sa mo, no? Kasi sa iba sa inyo nagkakaroon ka ng limitation this time, no?
may nagkakaroon kayo ng limitation, tandaan mo, you are the authority of your life, ha? Kaya don't delay yung mga bagay o sitwasyon na you want to success. Kasi may mga sitwasyon na inuumpisahan mo na, nalilito ka pa, naguguluhan ka pa. Diba? Kaya nagkakaroon ng delay doon sa sitwasyon na yon. Kaya you need to focus kung ano yung purpose na yon, kung ano yung main concern mo, doon ka lang mag-focus. Kasi yun yung ikaka-growth mo this time sa nakita ko dito Kailangan mo lang talaga mag-focus dun sa bagay na yun. You need to create. Start a new beginning to create, to growth. Ang nakikita ko dito. Keep moving to reach your goal. Always maging balance ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Mag-focus ka lang. As in, sayang kasi, if ever sayang. Pero nasa sayo yun. Yun. Trust to your intuition. Iba dito, may mga, if you are focusing, at hindi ka makakaroon ng delay sa sitwasyon mo, sa buhay mo, is magkakaroon ng growth doon. Or, there's a good karma coming sa buhay mo, sa nakita ko dito. Iba dito, nagkakaroon or magkakaroon ng enlightenment when it comes to a spiritual. Yun ang nakikita ko. Mag-focus ka lang kasi ito magiging sa'yo. Mag-growth ka sun and Huwag kang malito. Tingnan natin ang energy mo this week. You need to transform, dito sa sitwasyon mo. Pag-isipan mo maigi. The Fool. Yun na nga, The Fool nga. Okay, ang energy mo para mamaliktad tong isa kong Ito lang, para may bumaliktad. Ayun. Ayun, bumaliktad. Diba? Ano tong card ko? Okay, ang energy mo this time is nandito ka sa sitwasyon mo, you're starting a beginning of your life. Sa nakikita ko dito. Parang yung sitwasyon na feel free ka this time, this week. Feeling free or yung sitwasyon na may mga uumpisahan ka na, may mga sitwasyon na inaasam mo na mangyaring mag-success iyong bagay na yon. Sa nakikita ko dito. Also, handun din yung maaring pagbabalik ng lakas ng loob mo, or you need din na kasi kung titingnan ko itong tatlong card, kailangan mo dito na umpisahang muli o mag-umpisa na, no? Sa isang bagay sa sitwasyon mo. No? Kailangan mo, you need to learn from the past din kasi dito. And this is a starting na mag-focus ka to your success or a situation na makapagbibigay sa'yo ng fulfillment and happiness. Yan. Kumbaga, starting a new beginning to value yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, kung paano ka magta-transform, tulad ng sinabi ko kanina dito sa'yo. Pag-isipan mo maigi yan. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito is, meron ka ng mga bagay o sitwasyon na i-let go o ita-transform, i-change, ang nakikita ko, or sa iba sa inyo, siguro may uumpisahan kayong muli o may pupukusan kayong muli o iba ay may pupukusan na kayo. May mga good news happen sa buhay mo. So, nakikita ko dito this week. Kung maganahan dun yung fulfillment and siguro more on high level connection with your soul this time. Sa nakikita ko dito, mas more ka magko-connect sa sarili mo this time. Sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo ganun. Tingnan natin ang iyong parating. Parating kay Leo. The Star. Okay. Ingat ka, Leo.
Okay, parating sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo dito, may pagbabagong magaganap sa'yo. Meron. Magkakaroon ka this week ng mga distraction sa buhay mo. Kasi ang nakikita ko sa'yo this week siguro, magiging pabago-bago yung pag-iisip mo, ganyan. Ganun nakikita ko. Kaya ang nangyayari sa'yo ngayon is magkakaroon ka ng mga missed opportunity. Sana wag kang magtutok doon, no? Sana wag kang maging pabago-bago yung isip mo this week sa nakikita ko dito. Kasi ang mangyayari sa'yo is gagawin ko ba o hindi? Malaba ginagawa, tapos mamaya bukas hindi, gagawin, tapos hindi. Parang ganun nakita ko eh. Magkakaroon ka ng mga ganun. Magkakaroon ka ng mga doubt or magkakaroon ng distraction sa buhay mo. Magkakaroon ka ng mga thinking of a few options into your life to create sa nakikita ko dito. Kaya maaring may mga pag-iisipan ka o paghahatulan o didesisyonan this week sa nakikita ko dito sa'yo. Maaring may mga actions ka na hindi mo rin magawa this week kasi nga ganun yung magiging thinking mo. Sana hindi sana mag-focus ka in a positive way kasi nagiging negative yung kinalalabasan ng iyong card dito. Maaring magkakaroon ka ng lack of discipline sa iba sa inyo ha. Kunin mo lang sa'yo kung sa'yo to. Malalack of control ka, ganyan. May mga sitwasyon na maaring may mga inuumpisahan ka na hindi mo natatapos, ganyan sa nakita ko. Sana wag ganun. Hope, 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 no? Sa nakita ko dito. And also, sana tapos na yun, Pero this is the time din kasi na you need to create yourself in a new you, no? Sa nakita ko dito. May tao dito, makaka-receive ka ng text message maaring sa lovers mo, sa taon malapit sa'yo. Maaring sa kasamahan mo sa trabaho or sa tao na hindi kayo nagkasundo in the past. Yun ang nakikita ko dito. Maaring nag-away kayo, maaring itong tao na to is naging very toxic sa'yo. Yan, makaka-receive ka raw sa kanya. Maaring aayain ka niya o may pag-aaya ako nakikita sa kanya. Pero andun yung gusto niya ng union sa'yo. Tingnan natin. Dapat iwasan. May dito, no? Sana walang tao na walang tao na mang-abuso sa iyo. Sana ganun. Kailangan mo dito mag-change dito. Mag-trust ka sa sarili mo, be idealism, and tandaan mo yung success kasi, yung positive outcome nasa sa kamay mo, no? Kaya mag-focus ka to begin again, no? Sa mga project mo, you need to take it action. Kailangan mo ngayon is makipagsapalaran talaga, no? Yun. Huwag ka dito kay 22. Sayang din kasi. Dapat iwasan. Okay. Dapat mo daw iwasan yung wala kang gawin sa buhay mo. Yun. Iwasan mo yung isang sitwasyon na mahata ka ng nakaraan or isang sitwasyon na ma-depress ka, ma-anxiety ka. Iwasan mo yung isang sitwasyon na maghintay ka lang na wala ka namang ginagawa. Na umaasa ka lang na may magaganap o mangyayaring maganda sa buhay mo pero wala ka namang ginagawa. Iwasan mo yun. Kasi you need to take it action talaga dito sa nakikita ko dito. Iwasan mo rin na
Kumbaga, kasi maaaring iba sa inyo, pagising-gising, every night, sa nakikita ko dito, nagigising siguro kayo. Siguro iwasan mo rin yun. Kung kinakailangan gumawa ka ng mga remedy, about kung ano, kakain ka ng apple, take it exercise, walking, kung ano yung mag-research ka, no? Para kung hindi ka gaano nakakatulog. Kasi, maaaring iba sa inyo nagkakaroon ng migraine, Or maybe iba sa inyo may insomnia. Yan ang nakikita ko dito. Iwasan mo yung ganong sitwasyon na feeling stuck ka sa mga sitwasyon. Kumbaga, nahandyan hinahain na sa'yo, di ba? Hinahain na sa'yo, hindi ka pa gumagawa, hindi ka pa nag-a-action. And then, ang kalalabasan nun is talagang hindi magiging maganda. Magsisisi ka at the end. Pero you need to trust your intuition dito. So, nakita ko dito. Yung iba dito, palagi kayong nagkakaroon kayo ng nightmare or panaginip. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, Ikaw, sarili mo, dati mong karelasyon, anak mo, pamilya mo, kaibigan mo. Love. Kanina nasabi ko na to Pero kuhanin pa rin natin. Baka may dagdag information tayo. Okay, when it comes to a love, sa nakikita ko dito, makaka-receive ka talaga ng text message sa isang tao. No? Dito, sa isang tao na to. And then, andun yung sitwasyon na maaring aayain ka niya o want to collaborate, maybe gusto niya ng partnership sa'yo, may mga dealing, maaring ganun. Ako nakikita dito. Yun. Bakit po nandito si Titanong ko nga lang to, Maaring itong tao na to, single to. Okay. May tao dito na medyo, alam mo yung, maaring may taong matagal mo na, yung itong tao na to, bago to. May bagong tao dito na, yun nga, maaring ayain ka niya. Yung iba dito, kasi nandito siya. Yung iba dito, ganun din. Sasabihin ko kung this is a bago, sa nakikita ko dito, this person is a single, they very care sa'yo. Sa nakikita ko dito, yung iba dito maaring kapatid mo to, kapatid na babae. Or vice versa tayo, Ganun na nakikita ko dito. Itong tao na to, very care to sa'yo, maaring mag-text to sa'yo, or ikaw magte-text sa kanya. Ang nakikita ko sa kanya, may pag-uusap. Ganun. May pag-uusapan kayo. Maaring dealing, or meron kayong mga paplanuhin, or iba dito kasamahan sa trabaho to. Or may mga partnership, coordination, or magsishare siya ng goals sa'yo, o you share a goal. So, nakita ko to. May nakita ko dito, a past person, sa nakikita ko dito, may isang tao dito na nagkakaroon siya ng struggling sa sarili niya. Masyado siyang nahahatak ng this relationship sa nakikita ko dito. Maaaring mag-text din ito sa'yo, no? Hindi ko lang alam why, pero ang nakikita ko, mag-mail daw siya sa'yo or gusto niyang na-communication sa'yo kasi want a new beginning sa buhay mo, pero hindi siya nag-struggle siya. Nahihirapan siya, and then, para sa kanya, is, naguguluhan siya. As in, maaring pumapasok ka palagi sa isip niya, dito, sa nakita ko dito, maaari itong tao na to, niloko ka nito. Kasi, mas pinili niyang i-follow yung goal niya than sa iyo, no, in the past, sa nakikita ko dito. And this now, ang nakita ko sa inyo, nagkaroon siya ng pag-a-analyze in this relationship, sa nakita ko dito, maaring tinitingnan niya yung social media mo, kung may Facebook ka, YouTube, TikTok, o any networking, social media. Maaring ganun, or maari din na itong tao na to is nagtatanong-tanong siya sa mga kakilala mo, if ever na mayroon
kakilala, no? Na same friend kayo nitong tao to. If ever na meron, maaari nagtatanong-tanong siya about sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Nagkakaroon siya ng pagsisisi or nandun yung regret nitong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Ayan. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Tingnan natin, Leo. Kamusta po ang money ni Leo this week? Ayun, no? Medyo. Okay, when it comes to your money, Leo, ang nakikita ko, you try to make it balance yung money mo. Yun nga lang, minsan, nadi-disconnect ka sa pagbabalanse, no? Sa nakikita ko dito. Kaya nagkakaroon ng pag-loss of money in your part. Kaya ang sinasabi dito, siguro kasi andun yung, pag gusto ko to, bibilin ko to, pag gagastosan ko to, mga ganon. Kaya minsan, nalo-loss of balance ka. Kaya ang sinasabi dito, kailangan may mga bagay o sitwasyon na you need to think to the future din sa nakikita ko dito. Yun. Kailangan sa'yo is mag-umpisang muli to start a new beginning sa iyong dreams this time sa nakikita ko dito para mas maging maganda yung flow ng kaperahan mo. Tingnan natin any opportunity. Leo. Bakit? Okay. Opportunity. Medyo may mga sa iba sa inyo, there's an instant opportunity coming sa'yo sa nakikita ko dito or maari naman din na may mga tao na makikipag-communicate sa'yo. Either mag-text message sila sa'yo or magkakipag-communicate sila sa'yo. Maari magkakaroon sila o itong tao na to, maari magkakaroon siya ng offering sa'yo, no? Mga o siya. Maaring this week sa nakikita ko ito or in a past week, mga ganyan. Yun, ang nakikita ko dito, maaaring magkakaroon ng offering, ganyan. And maaaring magsistruggle ka doon, no, sa nakikita ko dito. Kasi medyo magkakaroon ng unclear situation in this week sa nakikita ko sa'yo dito. Yun, kuhanin mo lang yun sa'yo doon. May mga unclear situation din na maaaring maguguluhan ka, alin ba dapat, ito ba dapat, yun ba dapat. Parang ganun ang nakikita ko sa'yo. May mga iisipin ka, kumbaga, sa this week sa nakikita ko dito. Kung ano yung siguro yung mga dapat mong unahin into your part. Ang sinasabi rin dito is may mga biglaang magaganap o mangyayari na may 3 of Swords ka. And the Tower. Okay. Sana hindi magkaroon ka ng trouble this week, ano? Sana hindi lahat. May mga biglaang mangyayari kasi, ano? May mga biglaang mangyayari na maaring hindi kayo magkaintindihan ng isang tao o ng makakasalamuha mo dito, no? Or makakausap mo. Ganun. Maaring magkakaroon ng very defensive situation or isa-isa inyo is magtataas ng ego o kaya naman is may mga sitwasyon na magkakaroon ng may mga tao na makikipag-compete sa'yo, no? Dito, into your parts sa nakikita ko dito. Expect the unexpected. Ang nakikita ko dito, may mga situation na wag sana, by the 3 weeks or 3 months, ako nakikita, you will be shocked. As in,
Magugulat ka kasi may magaganap o mangyayaring sitwasyon na maaring ikalungkot mo. There's a hardship or maaring this may, no? Sa nakita ko dito, maaring may mga sitwasyon na ikalungkot mo. May hardship happen. Maybe a rejection or a situation na related to a money, related to a goal, mga ganun. Kaya this time is you need to keep moving na talaga to reach your goal dito. Kung magawag ka ng bago-bago ng isip kasi may hindi magandang magaganap sa'yo sa nakikita ko dito. May mga revelation din ako na nakikita sa'yo. And then also, may mga iisipin ka. Ganyan. You need to trust to your intuition dito, no? Maaring may mga pagkagulo ng isip dito sa nakikita ko dito. Kasi this time parang hindi ka nag-iisip eh. Hindi ko naman sinasabing maaring yung pag-iisip mo is na napapokus sa ibang sitwasyon, sa ibang part ng buhay mo. Ganun na nakikita ko ito. Kaya sana hindi ganun. Sana maiwasan mo yung point na yun. Kasi pag hindi ka nag-focus at hindi ka talaga nagplano, yun yung ikakasira mo. May mga magaganap na sitwasyon na hindi mo asahan. Hoping, wag naman lahat. Kaya nag-uusapan ka rin. Advice, universe. Energy mo, lumabas. Okay. Sa nakita ko dito, hindi ako nagkamali, pinag-uusapan ka. Meron tayong 6 of Swords, the Justice. Maganda. Okay. Okay, Leo. Sa nakikita ko sa'yo, may makikipag-communicate sa'yo, past person. Maaari magte-text sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo, alam mo ba na may mga tao dito na ginajudge ka. Pinag-uusapan ka, ginajudge ka, or nagkakaroon ng maaaring iba is a good way or iba dito naman is ginagawan ka ng issue. Kumbaga, pagsisinungaling yun eh. Mag-ingat ka no sa mga maaring kung titingnan ko sa'yo to, kasi handito ka kasi sa nakikita ko dito. May mga point ng buhay mo na hindi mo siguro napapansin, either naliling lang mo yung sarili mo o nililing lang ka. Yun na nakikita ko. Sana wag. Mag-ingat ka na lang. No, mag-ingat ka na lang kasi maaring madaya ka rin kasi, no? Maaring may tao mandadaya sa'yo. Ganyan. Maaring kinakausap mo siya pero hindi mo alam, dinadadayain ka pala niya. Yan. Sa nakita ko dito. Or maaring yung sarili mo, dinadaya mo rin. Dito. Ang advice sa'yo dito, may tao mag-apology you. Or communication to. Sabi dito, you need to focus sa iyong clear path or kailangan mo ngayon isa positive destination this time. Kailangan mo yun is to continue to find your goal. Kailangan mo ngayon is kung kinakailangan mo ng ikat o alisin yung mga bagay o sitwasyon na hindi makakagood para sa'yo, is gawin mo. This is the time na start a new beginning, start a new journey, start a new energy, i-force mo yung mga idea mo this time. You need to be creative. Kailangan sa'yo this time is a mental clarity. Kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kung ano man yan, mga new project man yan, o yung mga na
hindi na pursue na mga idea. Kung ano yung idea mo, i-pursue mo. Kasi there's a victory and success. Kailangan mo i-cut yung mga bagay na dapat i-cut. This is the time na to decide na itama mo na yung mga maling nagagawa mo. Sa nakikita ko dito, decision making to ha. You need to be honest also to yourself and make it balance. Something must be let go into your life para magkaroon o dumating si victory and success sa buhay mo. Doon ka mag-focus. Kasi, tulad ng sinabi ko, di ba, there's something happen pag hindi ka nag-focus sa part na yun, sa part ng buhay mo. To think to the future. Arigato namaste, God bless.